TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ay! Anak nang! Walang hiya ka talaga, Clarissa! Sinunog mo yung damit na isusuot ko! Ang tanga mo talaga, gaga! Sorry, Victor, hindi ko sinasadya. Tanga ka talaga! Hindi ka marunong mag-ingat! Tanga ka! Gaga mo! Tama na! Ang aga-aga, sinira mo ang araw ko, peste! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po mula po sa Love Radio, Manilang DJ na may kay Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tita niya, Jenny. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isa mo bang imadan? Isa mo bang iya? Kumagalaw na na. Tuntanana! Tantan! Drama na! Ang sakit ng katawan ko, pakimassage nga ako. Sure! Mamaya, pagkatapos ng TLC Hindi, pwede ako pumunta dyan ngayon. Teka. Ay. Joke lang. Alam mo, sincere Gusto ako, ko hard. Hard? Oo. Ako rin kapag nagpapasaya ko hard, gusto ko. Kasi ganun katitigas na yung kalamnan ko eh. Matanda na Yun talaga yun. eh. Makunat na kapag ka pinakuluan. Hindi magugustuhan ng mga tao. 3 hours bago lumambot eh. Kailangan na sa pressure cooker. Yan! Ganon. Kailangan ko niyan. Anyway, eto na nga yung sinasabi ni Papa Jack na kanina pa pinag-uusapan ng bayan. At marami nang nai-involve mamata niya. Oo, sabi naman Papa Jack eh. Kung maling tao ang kasama mo, paano mo makikilala yung tamang tao para sa'yo? Ay, paano nga ba? Ay, kilalanin maraming sumagot niyan. Maraming nai-involve sa mga oras na ito. Again, 4 ways na po kung paano makireact. Number 1, mag-comment ka lamang po sa Love Radio Manila fan page. Doon po sa ibaba ng picture. O kaya naman sa Yes FM Manila. Sa baba ng quote, hindi sa taas. Wala naman taas yun eh. Oo nga, sa baba nga. Pwede ka rin pong mag-voice message dyan sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila at Yes FM Manila. Yes! Kinakailangan. Di ba makikita mo, pag kinilik mo yung message, lalabas yung chat box na ganyan. Turot labels. Ngayon yung record doon, nakalagay record, i-hold mo na matagal yun. Pero, wag naman ganito mag-record ganyan. Hindi yan maiintindihan pag ganyan. Ibig sabihin, wag ka masyadong close sa cellphone. Wag mo siya halikan. Kasi bagay po yan, hindi yan po masarap halikan. Yeah. Mga isang dangkal, di ba? Malayo nga yun eh, mga kalahating dangkal. Pwede mga na. ganon. Ganyan lang, ganyan. Di ba? Pangatlo, maghanap ka ng tahimik na lugar. Yeah. Wag naman yung ma-echo na sobra. Yung tipong parang nasa concert ka, wag naman ganon. Kwarto. Sa kwarto lang. Pero kung may nagka-construction, di bukas ka na mag-voice message. Alam mo na. Pang-apat, pinaka-importante, bawal bumate. Ang bumate, magkakakulitin. Chichinilasin! Grabe naman. At pang-lima, dapat maximum ng 30 seconds! At syempre, pwede ka rin mag-tweet. Tweet mo lamang hashtag mo, TLCTDS Interactive. O kaya naman kung wala kang pang-unli FB, alam mo na gagawin mo, mag-text ka na lang, TLC space ang iyong komento, pangalan, kung saan ka nakatira, send sa 2600. Umpisa na natin para tayo magkarami. Mauna ka na sa Facebook. Sabi dito, ni Liza Verbo na merong 2 likes. Aba? Oo, ang nag-like. Anong pangalan nung nag-like? Isang Chinese channel na hindi ko maintindihan. Si Madeline Dolot at si Jenny Estefa. So sabi nga dito ni Liza Verbo, bakit nga kaya ni-like? 3 pala yun, no? Ano ba sabi? Parinig nga kung ilalike ko rin yan. Matuto na lang sa pagkakamali, bumangon at magsikap. Antay-antay lang, darating din ang tamang tao para sa atin. Kaso, nakakainip, nasan ka na ba? Kahit tagal. Wow! Ba yan si ate? Diba? Ganun pala, kaya pala may nag-like. Sabagay, may nakarelate sa sinabi niya. Yun, single yun, sigurado. Oo, malamang sa malamang. Naghihintay din yung ibig sabihin. Nasaan ka na ba? Kung parating ka na, isama nyo rin sila. Yung yung 3 nag-like sa'yo. Tapos kapag nadagdagan pa, isama mo na rin. Sabit nyo na rin. Corrected by. Kumbaga kung nag-pray, sabi, Lord, kami rin, amen. Parang gano'n. Diba? Ganon yun. Damay-damay na to. Sabi ni Lay Kabigayan sa Facebook fanpage po ng Yes FM Manila, wala
naman taong tama. Wala ring taong mali. Kung mahal mo, intindihin at tanggapin mo yung flaws niya, yung mga mali niya. Hindi naman required na maging perfecto eh. Yun lamang po. Thank you. Sabi ni Leica Bigaya. Thank you so much, candidate number 3. Yeah. O sabi naman dito sa Twitter, Mama Tanya, sa Aba, Twitter, ano sabi dyan? sabi ni @marvs_018, simple lang, just wait, yan ang napapala ng mga taong nagmamadali, laging nagkakamali. Simple lang naman ang instruction ni God, just wait. Yun. Oo nga. Just wait. Kanina ko pa naririnig, just wait na Just yan eh. wait. Just do it. Do it yourself, DIY. Nak na. DIY. Kala ko D yun eh. Hindi, DIY, do it yourself. Sa Twitter din sabi ni Emil Potpot. At Emil Potpot. Masipag mag-tweet yan, ha? Oo, syempre. Pag alam mong hindi siya ang para sa'yo, abay, iwan mo na. Ay, grabe. Maling tao nga, nagawa mong mahalin yung tama pa kaya. Ay, Okay grabe. naman. Tama naman yung point niyan. Oh, hugot naman tayo sa text line, Mama Tanya. Ayan, hugot. Sabi ni Chris ng Cavite, mahirap Aba, din. si Chris? Oo, katukayo ko to, baka maganda rin to. Lalaki yan eh. Chris? Ba't naman ako Christine? Oh. Mahirap din kasi yung feeling na akala mo siya na talaga. Hugot! Pero, hindi pala. Masakit at nakakahinayang pag nagmahal ka ng taong hindi ka naman mahal. Baka... Oh! Kuya Edu. Ay nako. Mama Christine, paano nga yung hugot mo? Ano ibig sabihin mo nun? Hugot in Tagalog, sinong kambing? 1, 2, 3. Kontrabida. Pwede ka na sa Enteng Kabisote. Thank you. O Enteng Kabisote, Enteng Kabisote part 72. 7.5. Oo. Abay, sabi sa text line. Ate Tanya, makikilala mo ang mahal mo kung nagsasama na kayo. Kasi ganyan ho yung mahal ko na nakasama ko ngayon eh. Mali, pero wala nang magawa kasi mahal ko siya. Kaya tinatama ko kung anong mali niya. Tinitiis ko. Oh, iba-iba talaga na opinion eh. Nakakatawa eh. Palakpakan. At ganito lang yan, Mama Tanya. Iba-iba kasi tayo mga nilalang. So, iba-iba tayo ng pag-cope sa mga bagay-bagay. Oh, so, for sure... Iba ang bilang ng cells niya. Iba ang bilang ng cells Truth ko. label. So, diba? So, for sure, mamaya samot-sari din yung komento na maririnig natin. O, ito na nga, humugot na ako dito sa voice message sa na voice yan. message sa Love Radio Manila. Aba. Sabi ni Almari Domingo, ito ang kanyang masasabi. Yan. Inay. Sabi nga po nila, darating yung tao na para sa'yo. Kaya kung nakasama mo man ngayon ay maling tao, makita mo na lang sa kanya na kahit ganun, minahal mo pa rin siya. Ayun! Mabuhay! Nakaka-touch naman na touch Diba? Napaka-sincere ni Ate Almari nga. Domingo on how she deliver yung kanyang mensahe. Oo, diba? diba? Taga Sunshine Bakery si ate. Ang cover photo naka-shades. O bakit Yun, na si Chris naman? Caldera. Oh. Eto naman si Ate Marie Chris Agon Combo. Abay, nag-message Oh. din. Nag-voice messages. Oh, Oh, marami yun. Kaya voice message. ang dami ah. Eto, pakinggan natin yung sabi niya. Oh. Siguro, kailangan mo na i-let go yung maling tao para makita mo naman yung tamang tao para sa'yo. Yun lang. Salamat, Tanying. Parang sinabi niya lang yung sinabi ni Papa Jack. Hindi. Yung kasi sinabi ni Papa Jack, patanong. Eh di sinagot niya. Siguro, kailangan, tama Oo, naman. nirephrase lang niya into a nilagyan sentence. niya ng siguro para magisagot. Ito Oh, naman, sige. makapanghusga ka naman. O hindi ah, ano pangalan ni ate? Marie Chris Agon, taga Hong Kong with love. Ay! Oh. Mahal ko yun si Ate Marie Chris. Nako! Mukhang size 7. Malakas yung pakiramdam ko sa kanya. Mukhang Grabe. chocolate. Mukhang pasalubong. Pasalubong agad. Hindi ba pwedeng friendship lang yung habol ko sa kanya? Ginaya mo naman ako sa'yo. Sigilan mo ako. Yan na nga. Nako, talaga naman punong hitik. Hitik pa ang pag-involve ng ating mga kapwa at kabisyo dito sa TLC The Drama Special Interactive. At eto na nga po yung mga dramatista natin na na-involve Aba. sa kwento natin for today. Of course, Pagbibidahan ni... The Monarch, Chico Loco. Clarissa ang bida dyan. Si Clarissa ba? Oo, si Kasi Clarissa. mali yung position sorry. Si Clarissa po ang bida dyan. Si Missy po ng Yes FM Manila. At ang kanyang katambalan si Victor Chico Loco ng Yes FM Manila. Salud, Like a Barista, Love Radio Manila. Dario Totoy Bato, Yes FM Manila. Lina Rakitera, Love Radio Manila. At si Roland Christopher, Love Radio Manila. At come on, let's do this. Yes, excited na. Oy, wag mo kalimutan mag-involve ba? Mag-comment ka lang na Involve mag-comment. lang kayo kasi
favorite namin mag-involve. Correct, kapag ka na-involve ka, edi masaya. Ay, Diyos ko po. Edi may involve na rin kami. Inay ko po. So ito na ang kwento ni Clarissa dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Boom! TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan. Bakit nga? Ano bang kasalanan ko, Victor? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Di ba nagpaalam ako sa'yo? Sabi ko pupunta ako sa bahay ni Tia Salud dahil nagpapasama siya sa akin papuntang Bulacan. Alam ko yun. Pero ba't ngayon ka lang? Alas 8 pa lang ng gabi, Victor. Yun na nga. Alas 8 na ng gabi. Nauna pa akong umuwi sa'yo galing sa trabaho. Victor, malayo ang Bulacan dito sa Las Piñas. Ilang oras ang biyahe namin. Ang sabi mo, babalik agad kayo. Kaya kita pinayagan. Dahil sabi mo, makakauwi ka rito bago mag-alas 6 ng gabi. Hindi kasi agad kami nakaalis. Saka nagkaroon ng banggaan sa expressway, kaya nag-traffic. Ang dami mong dahilan. Ang sabihin mo, kaya ka ginabi dahil may pinuntahan ka pang iba. Ano? Ang sama ng isip mo! Bakit? Imposible ba yon? Hindi lang lalaki ang nagloloko, pati rin babae. Pero hindi ako kasama sa mga babaeng sinasabi mo. Dahil matino ako. Talaga lang ah. Masyado lang marumi ang utak mo. Baka nga ikaw itong may ginagawang kalokohan. Ako lang ang pinagbibintangan mo. Magloko man ako, walang mawawala sa akin dahil lalaki ako. Yan ang katwiran ng mga tanga. Wala raw mawawala sa kanya. Ibig sabihin malaya siyang magloko, ganun ba? Chang, habang tumatagal, lumalala ang pagiging seloso niya. Kaya napapadalas din ang pananakit niya sa'yo. Ganun na nga po. Konting bagay lang sinasaktan niya ako. Huwag ka kasing pumayag. Pero ano pong magagawa ko? Kapag lumaban ako, baka hindi lang sampal at suntok ang mapala ko. Kaya magtitiis ka na lang, ganun ba? Siyang, nahihirapan na nga po ako. Pero, alam niyo naman na malaki ang utang na loob ko kay Victor. Siya ang nagligtas sa akin nang malunod ako nung nasa probinsya pa kami. At siya din ang tumulong sa akin nang magkasakit ang mga magulang ko. Pero anong ginagawa niya ngayon? Siya naman ang gustong pumatay sa'yo dahil sa pananakit niya. Dati naman, hindi siya nananakit. Pero ngayon, napakadali sa kanya ang saktan ako. Madaling uminit ang ulo. Lalo na nang mabarkada siya. Kung ano-anong bisyo rin ang natututuhan niya. Baka gumagamit na rin ng droga. Magtitiis ka na lang ba sa kanya, Clarissa? Maawa ka naman sa sarili mo. Kung kailangan mong kumawala kay Victor, gawin mo. Saka hindi kayo kasal. Huwag mong gawing miserable ang buhay mo sa piling ng lalaking walang pagpapahalaga sa'yo. Pare, ayos itong lugar na pinagdalhan mo sa akin eh. Ang gaganda ng mga chika babes dito. Mamaya lang, tsak tutulo ang laway mo sa kanilang star dancer. Sinabi mo yan ha? Nag-all the way ba? Oo naman. Kaya nga madalas ako rito eh. Buti nga, hindi nire-rate tong lugar na to. Kaya samantalahin na natin habang nakakalusot pa ang bone show dito. Kapag nalaman ng ismi mo na madalas ka rito, Jack, gigirahin ka noon. Hindi kayang gawin yun ni Clarissa. Kahit nga umuwi ako ng umaga at lasing, tahimik lang yun. Malaki pala ang takot niya sa'yo. Ay, oo naman. Kaya nagagawa ko kahit anong gusto kong kalokohan. Paano kung siya din ay gumawa at gantihan ka? Ibang usapan na yun.
dito. Ano ka ba, Victor? Tumigil ka nga. Bakit ba? Ano bang problema mo? Gusto ko eh. Nagiinit ako. Bakit ba tumatanggi ka, Clarissa? Wala ako sa kondisyon. Saka pagod ako. Marami akong ginawa dito sa bahay. Nag-deliver din ako kanina ng item na order sa akin. Ano? Hahayaan mo akong ganito. Bitin na bitin. Uuwi ka nang nakainom tapos kung anong may isipan mong gawin. Tapos kung ano-ano pang gusto mong ipagawa sa akin kapag nagsisex tayo. Ang dami mong reklamo. Nag-i-enjoy ka rin naman. Saka bakit ba kailangan pilitin kita lagi? Sabi ko naman sa'yo. Ayoko dahil wala ako sa kondisyon. Yun nga bang dahilan mo? O may pinaglalaanan ka ng lakas mo, Clarissa? Ano ka ba, Victor? Ang sama ng iniisip mo. Ang dami mong dahilan. Kaya kung ayaw mong pag-isipan kita ng kung ano-ano, papayag ka sa gusto ko. At wala kang karapatang magreklamo. Dahil asawa mo ko. At dapat sinusunod mo ang gusto ko. Alam mo, Clarissa, nakakagigil yung kinakasama mo. Sarap niyang gilitan. Wala man lang karespe-respeto sa'yo. Lagi niyang sinasabi, kailangan ko siyang sundin dahil asawa ko siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kung labag yun sa loob mo. Kahit pa asawa mo siya, wala siyang karapatang diktahan ka. Habang tumatagal, lalong lumalala ang hindi magandang ugali ni Victor. Pati sa pagsisiping, pinipilit ako kahit ayaw ko. Ano kaya kung lagyan mo ng dinurog na sili ang loob ng brief niya habang natutulog siya? Baka sakali mabawasan ang kahiligan niya. Di lalong nagalit sa akin yun. Pero bakit ba gusto mo pa rin kasama siya? Mahal ko siya. Siya, mahal ka pa ba? Ewan. Tsaka hindi naman siya dating ganun. Kaya nga okay ang pagsasama namin. Umaasa ka pang magbabago siya at babalik sa dati niyang ugali na nagustuhan mo sa kanya noon. Lahat naman pwedeng magbago, di ba? Ay, ang nakikita ko kasi, Clarissa, hindi ka na mahal ng kinakasama mo. Kasi kung mahal ka pa, hindi niya gagawing miserable ang buhay mo. Piste talaga, oh. Ano ka ba, Clarissa? Tanga ka ba, ha? Bakit, Victor? Di ba ang sabi ko, gusto ko ipag-init mo ako ng tubig dahil maliligo ako. Ayokong maligo ng malamig. O asan ang tubig? Pasensya na. Nakalimutan ko. Kasi nga, inaasikaso ko itong damit na isusuot mo. Pinaplansya ko. Kung bakit kasi marami ka namang damit na plansyado na, yun pang hindi pa napaplansya ang gusto mong isuot. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Iyon yung gusto kong isuot eh. Bilisan mo na at ipagpakulo mo na ako ng tubig. Oo, tatapusin ko lang yung pinaplansya ko. Manong amo yun? Parang may nasusunog. Diyos ko! Ay! Anak nang, walang iya ka talaga, Clarissa. Sinunog mo yung damit na isusuot ko. Ang tanga mo talaga, gaga! Sorry! Sorry, Victor! Hindi ko sinasadya! Tanga ka talaga! Hindi ka marunong mag-iingat! Aray! Tama na! Ang aga-aga, sinira mo ang araw ko! Peste ka! Akala ko si Victor na ang tamang lalaki para sa akin. Kaya pumahig akong makisama sa kanya kahit walang kasal. Pero mali pala ako. Sa simula lang okay ang aming pagsasama. Sa umpisa lang siya mabait. Pero nagbago siya. Hindi na niya tinupad ang mga pinangako niya sa akin na masayang buhay sa piling niya. Kundi pagtitiis at pagdurusa ang nararanasan ko ngayon sa kanya. Hindi ito ang pangarap kong buhay. Hindi ito.
Ano bang gagawin natin dito sa computer shop? Sayang ang oras ko dito. Saka ayokong mag-games. Ano bang games ang sinasabi mo, Clarissa? Alam ko kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Kaya kailangan mong mag-relax para mabawasan ang stress at mga sama ng loob mo. Sa bagay, parang sasabog na ako. Parang mababaliw na ako, Lina. Kaya nga, tama lang nabigyan mo rin ng time ang sarili mo para malibang ka. O ito tuturuan kitang mag-Facebook, Twitter, yan, pwede ka mag-tweet dyan. At kung ano pa gamit ang internet para magkaroon ka ng bagong kaibigan. Hindi yung halos kinulong mo na yung sarili mo sa isang taong hindi naman deserving dyan sa pagmamahal mo. Gusto mong pagtaksilan ko si Victor? Wala naman akong sinasabing ganun. Saka Clarissa, sa palagay mo ba, tapat sa'yo ang lalaking yun? Ay, Jack, may ginagawa yung kalokohan na hindi mo alam. Kaya ayan. Hawakan mo na yung mouse ng computer at magsisimula na tong tutorial natin. O, gagawa tayo ng Facebook account mo Gusto ko magkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Heto na ang pagkain mo, Victor. Yan, ganyan dapat. Pagdating ko galing sa trabaho, hindi ko na dapat sabihin na ipaghain mo ko. Dapat automatic na yun. Para hayahayang buhay. Hayaan mo. Tatandaan ko yan. Oh, maupo ka na at sabayan mo akong kumain. Oo. Siya nga pala, bukas baka hindi ako makauwi. Bakit? May pupuntahan lang kami ng mga kaibigan ko. Saan? Dami mong tanong. Basta may pupuntahan kami. Oh, sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo mababawasan ang konsumisyon mo. May mga bago ka na bang kaibigan? Oo, may ilan na OFW. Pero parang nakakakonsensya. Ay, Clarissa, alisin mo nga sa isip mo yan. Kasi nga, hindi naman tapat sa'yo yung kinakasama mo. Bukod dun, puro sama ng loob pang binibigay niya sa'yo. I-enjoy mo lang yung pakikipag-chat, okay? Pasensya ka na, Roland, kung di agad ako nakapag-online. Okay lang, Clarissa. Kumusta ka na? Eto, masaya. Bakit? Pwede ko bang malaman kung ano yung nagpapasaya sa'yo? Huwag na. Kumusta ka rin sa Taiwan? Okay na kung okay. Lalo na ngayong magkausap na naman tayo. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Bolero ka. Hindi bola yun. Totoo yun. Dahil ikaw ngayon ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kaya lang, nalulungkot ako kapag naikikwento mo sa akin ang ginagawa sa'yo ng kinakasama mo. Ito na yata ang kapalaran ko, Victor. Pero, maaari mong baguhin ang kapalaran mo, Clarissa, kung gugustuhin mo. At handa kitang tulungan. Salamat na lang, Roland. Seryoso ko, Clarissa. Maling manatili ka sa relasyong nasasaktan ka lang at hindi ka masaya. Pag-iisipan ko. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life.
Ayo, kaya naman pala iba na yung ngiti mo ngayon, ha? Dahil may nagpapasaya na sa'yo. Siya ba yung FB friend mo na madalas mong nakaka-chat? Oo, Lina. Nagtatrabaho siya sa Taiwan. Roland ang pangalan niya. Wow, single ba siya o double? Single. Hiwalay sa asawa, pero walang anak. Ang kwento niya sa akin, niloko siya ng asawa niya at sumama sa kabit. Ay, sad naman. Pero okay lang siya. 1 year na rin daw ang nakalipas. Ilang taon na rin siya nasa abroad. At ang sabi niya, baka magbakasyon siya sa susunod na buwan. Wow, ang dami niyo naman napag-usapan. Eh di, naikwento mo rin sa kanya yung pagkakaroon mo ng kinakasamang sakit ng ulo. Oo, Lina. At tama ka. Malaking bagay yung may napagsasabihan ako ng mga problema bukod sa'yo. Naaawa nga sa akin si Roland. Sabi niya, hindi alam ng asawa ko ang salitang respeto. Dahil siya raw, kahit pinagtaksilan siya ng asawa niya, hindi niya ito nagawang saktan. Kundi, mas pinili niya makipaghiwalay na lang kesa kung ano pang magawa niya rito. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan magtiis kay Victor. O pero nafe-feel ko mabait yang si Roland. Kaya hindi kita pipigilan kung gusto mong mas makilala pa siya. Pare, nakita kong may kasama kang chika babes nung nakarang araw. Ano mo siya? Ano pa ba? Eh di jowa ko. Angas mo, tol. Iba ka talaga. Alam ba ni Mrs. yan? Siyempre hindi. Ba't ko naman sasabihin sa kanya? Iba ka talaga. Walang magagawa si Clarissa kahit mambabae ako. Ang mahalaga, inuuwian ko siya. Baka iwan ka niya pare. Hindi niya kayang gawin yun. Dahil malaki ang takot sa akin ni Clarissa. At kung ipagpapalit niya ako, huwag niyang subukin. Dahil hindi niya magugustuhan ang kaya kong gawin sa kanya. Saan ka galing, Clarissa? Victor, kanina ka pa? Oo, nag-undertime ako dahil masama ang pakiramdam ko. Pero hindi kita dinatnan dito sa bahay. Nagpunta lang ako sa computer shop. Tama nga pala yung nakarating sa akin. Na kapag nasa trabaho ako, wala kang inaatupag kundi ang magbabad sa computer shop. Bakit, Clarissa? May lalaki ka ba? At madalas kayo nagchat-chat, ha? Ha? Ano, ha? Ha? Ganda lalaki ka, ha? Niloloko mo ako? Hindi, Victor! Wala akong lalaki at please, bitawan mo ako! Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Dahil hindi ako tanga, Clarissa. Hindi ka nagpupunta ng madalas sa computer shop na yon para lang sa wala. Sigurado akong may kalandian kang lalaki. Hindi mo ako malulokong hayop ka. Dahil papatayin muna kita bago ka mapunta sa iba. Hayop na lalaking yun. Hindi na naawa sa'yo. Ang sama niya. Nagawa kang saktan. Ang dami mong pasa sa mukha, oh. Nakikita ko sa monitor. Nagalit kasi siya, Roland. Dahil nalaman niya ang pag-internet ko ng madalas. Na nakikipag-chat ako. Ako pala ang dahilan. Sorry, Clarissa. Wala kang kasalanan, Roland. Mali rin kasi ang ginawa ko. Clarissa, sa susunod na linggo, uuwi ako para magbakasyon. Gusto kong magkita tayo. Huwag na, Roland. Madadamay ka lang sa gulo ng buhay ko. Clarissa, gusto ko talagang madamay sa gulo mo. At alisin ka riyan sa sitwasyon mo. Ayokong makita ka pang umiiyak at nasasaktan. Roland? Sa loob ng ilang buwan ng pagchat-chat natin, aaminin ko sa iyo, Clarissa. Mahal na kita. At gusto kong tulungan kang makawala sa relasyong nagpapahirap sa iyo. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart
Oy, Clarissa, mukhang si Roland na ang lalaking inihintay mo ah. Wala akong hinihintay, Lina. May asawa na ako. Pwede ba? Tama na ang kasasabi mo na asawa mo si Victor. Hindi kayo kasal. Pero mahigit 3 taon na kaming nagsasama. Ay, kahit na ba? Pero hindi asawa ang trato niya sa'yo. Kundi katulong at parausan ng init niya. Yun ang tingin niya sa'yo. Kaya kung nakikipagbabutihan ka man kay Roland, tama lang yun. Kailangan mong humanap ng taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kailan nga pala yung uwi niya? Sa susunod na linggo. At gusto niyang magkita kami. Hello? Clarissa, si Roland to. Nakauwi na ako. Ha? Akala ko ba sa susunod na linggo pa? Nagkaroon ng pagbabago. Hindi ka ba happy na magkikita na tayo? Magkita tayo mamaya. Gusto mong magkita tayo mamaya? Oo. Kanino ka makikipagkita mamaya, Clarissa? Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Victor? Sabi ko sa'yo, sino yung kausap mo? Sino? Wala. Kaibigan ko. Hello, Clarissa. Anong nangyayari sa'yo? Walang yakang babae ka? Kung ano-ano palang ginagawa mo kapag nasa trabaho ako, niloloko mo kung hayop ka! At makikipagkita ka pa sa lalaki mo, ha? Sira ulo ka, etong sa'yo! Tama na! Anong nangyayari dyan, Clarissa? Hello? Hello? Sino to? Roland, si Lina ito, kaibigan ni Clarissa. Nakuha ko ang cellphone number mo sa cellphone niya, kaya tinawagan kita. Nalaman ko rin mula sa kanya na nandito ka na sa Pilipinas. Oo, buti napatawag ka. Alam ko na may hindi magandang nangyari sa kanya. Dahil narinig ko na sumisigaw at umiiyak siya habang kausap ko siya kahapon sa cellphone. Yun na nga dahil ginulubi siya ng kinakasama niya. Roland, nasa ospital ngayon si Clarissa. Tulungan mo naman ng kaibigan ko. Grabe ang tinamo niyang bugbog. Wala lang akong pwedeng ibang lapitan Magkita tayo, Lina. Gusto kong malaman ang kalagayan ni Clarissa. Salamat sa pagbisita mo, Roland. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Baka madamay ka lang. Clarissa, hindi ako natatakot kahit madamay pa ako. Lalong hindi ako nasisindak sa kinakasama mo. Narito ako para tulungan ka. Pero walang ibang tutulong sa'yo. Sa nangyari sa'yo, halos ikamatay mo na ang gulping inabot mo. Kaya hindi ko mapapalagpas ito. Magsasampa tayo ng reklamo laban kay Victor. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Ako ang bahala sa'yo. Sige. Kayo na ang bahala ni Lina, Roland. Sobra na kasi siya. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa akin. Kaya nga tama na ang pagtitiis. Hindi mo dapat dinaranas ang impyernong buhay. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ipinakulong ka pala ni Clarissa? Oo, ang walang yang yun. Nagsampa ng reklamong serious physical injury dahil sa ginawa ko. Kasalanan mo rin kasi, Victor. Muntik nang mamatay si Clarissa dahil sa tindi ng gulping inabot niya. Tama lang yun sa kanya. Dahil niloloko niya ako. May lalaki palang walang yang yun.
Kulang pa nga yung ginawa ko eh. Pero, narito ka sa kulungan. Mukhang matatagalan ka rito. Dahil tiyak tutulungan si Clarissa ng lalaking sinasabi mo. Ang balita ko, balik bayan. Tumawag ako sa employer ko sa abroad para humingi pa ng extension ng aking bakasyon kahit 2 linggo. Buti at pumayag naman. Roland, sobrang akong nakakaabala sa'yo. Huwag mong sabihin yan, Clarissa. Ang gusto ko, makasama ka pa. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob sa'yo. Kung ano man ang ginagawa ko, gusto kong gawin yon dahil mahal kita. Ibig kong protektahan ka. Kaya mula ngayon, wala nang sino mang makakapanakit pa sa'yo. Aalisin na kita sa anino ng walang hiyang lalaking yun na nagparanas sa'yo ng impyerno. Tuluyan ko na rin siyang kalilimutan. Wala na rin ang natitirang kakarampot na pagmamahal ko sa kanya. Tama lang. Dahil sasayangin mo lang ang pagmamahal mo sa taong tulad niya. Kaya nga, iuukol ko na lang sa'yo ang nararamdaman ko, Roland. Dahil alam kong hindi mo sasayangin yun. At alam ko rin na kaya mong ibalik ang pagmamahal na yun. Oo, Clarissa. At higit pa sa pagmamahal na kaya mong ibigay, ang ibabalik ko sa'yo. Pangako yan. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. Ang sabi ni Papa Jack, kung maling tao ang kasama mo, paano mo makikilala yung tamang taong para sa'yo? I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. I love you. TLC, The Drama Special, Interactive. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Malamang maraming beses niya nang narinig sa amin ni Mama Tanya yung litaniyang, yan ang napapala ng mga babaeng namamadaling mag-asawa. Mga babaeng hindi man lang pinag-isipan na maigi ang buhay na kanilang papasukin. Akala mo, mauubusan na ng lalaki. Akala mo, mapag-iiwanan kaya ayun, nagpadali. Kabisyo kapwa, malalaman mo namang sincere talaga ang isang lalaki kung aayain kanyang magpakasal at hindi makukontento sa live-in lamang. Kung ilalatag niya sa iyo ang plano niya para sa inyo, hindi yung lumipas na nga ang mga taon, wala pa rin. Abangers ka pa rin, tapos ending, maiiwan kang nga dahil ang lalaking iyong inaasam, ikaw lang pala talaga ang nag-aasam. Opo,
May paniniwala si Cristindera na kung mahal mo, ipaglaban mo. At baka sa pagmamahal mo na yan, mapabago mo yung masamang ugali na meron siya. Pero syempre, kung ginawa mo na ang lahat, pero nakikita mong parang wala nang kapag-apag-asa na siya ay magbago. Na mamamatay ka na sa pambubugbog na kanyang ginagawa. Gaya nga ng sabi ni Papa Jack, pakawalan mo na ang sarili mo sa kanya. Hindi lang naman para sumama sa lalaki mo o para makakilala ka ng tamang tao para sa'yo, kundi para maibalik mo ang dating ikaw, dating masigla, dating malaya na hindi inaalipin, hindi sinasaktan, bagkus ikaw ay pinapahalagahan. Ay nako, hindi po ba kapwa? Masarap at masaya din po sa pakiramdam natin kapag meron tayong kaibigan o kapatid malapit sa atin no, na nakakawala doon sa kalungkutan o kaya problema. Iyan ho dahil tayo ay magkakarugtong. Siyempre yung malapit po sa atin na nalulutas ang problema, nakakagaan din po ng pakiramdam natin, hindi ba? Parang yung bang Mama Christine problema mo din yung nalulutas kapag merong kaibigan kang nalutas ng problem. Kaya naman ho, kapag kayo kapwa kabisyo ay merong kapatid, may pinsan, okay, merong kang close friend na merong pinagdadaanan pagdating katulad niyan sa relasyon, kung sa palagay mo talagang solusyon makipaghiwalay siya, sabihin mo na. Kasi nga, napakahaba ka mo ng buhay para siya magdusa ang bata-bata niya pa. Siya ka mo makakakita pa ng lalaking matino. Napakarami pang matinong lalaki, maghintay lang kamo at maghanap-hanap muna bago tuluyang tiisin ang pagdurusa sa kanyang kinakasama. Lalo kung Mama Christine, nananakit, pinaglihi yata sa barbaro. Correct, sa barbaro. Magbagong isip muna kamo dahil isa lang po at ang buhay at maiksi ito. May karapatan tayong lahat sumaya, especially siya at makahanap ng taong magpapasaya sa kanya. Ganun lang naman ang yan bigat. Bakit mo kasi hahayaan na magstay sa lalaki na binubugbog ka, ginagawa Yan, kang punching bag. Utang na Gulong-gulong loob. ka. Tao ka, hindi ka punching hindi. bag. Na anytime na mapagtripan suntukin, isusuntukin na lang. Diba? Alam mo, hindi kailangan ni Victor ng asawa, kundi kailangan niya ay yaya. Robot. Kakaloka. Wag gano'n na. Huwag ganyan, kuya, ha? Bebe ko, kapag ikaw ay nandyan sa sitwasyon na katulad ni Clarissa, yung sitwasyon na parang uuwi na lang siya ng bahay, bubugbugin ka pa, yung sitwasyong may magawa ka lang na maliit na bagay, imbis na tanggapin niya yung paglalambing mo, kakantiin ka pa, siguro mag-isip-isip ka na. Lalo na kung hindi naman kayo mag-asawa, mas madali na ikaw makatakas sa kanya. Yes, napakaswerte po nung na mga malaya pa, pwede pang makapili ng iba. Corrected by, nabanggit na dito, di ba? Mapalad ka, kayang-kaya mo, wala kang perang involved para makipag-iwalay. Truth labels. Kawawa yung mga kinasal. Oo, yung mga kinasal na tapos, hanggang ngayon hindi makapagpa-anal dahil nga walang pira. Oy, kakaloka. At kung talagang kailangan mo ng tulong, halimbawa hindi magawa ng kaibigan mo, again, meron naman pong mga opisina, yung mga sa mga anti-violence against women, na pwede mong lapitan. Sila ang bahala sa kaso mo. Wala kang dapat ilabas. Tawagan nyo lang po ako, bigyan nyo ako 1,000, ako na bahala. Ikaw talaga? O, di ba yung nanay ko? Yun ang kanyang advokasya. Sa national, non-government organization. O, di ba? Oo, lumaki ako na mulat ako sa yung karapatan ng mga kababaihan. Ano yung pwedeng ipaglaban? Truth labels, yung mga pinipuwersa ka kapag mabuhay si Cristindera! Wawa, nanay ko. Nanay mo pala. Di ba? Yung tipong pipilitin ka makipag-sex kahit hindi mo gusto. Oy, pwede mo ireklamo yan sa Gusto ko yan. O, diba? Yes? At nako, ewan ko sa'yo. Diba sa anti-violence against women. Ingat-ingat po, nako. Pag kay mga lalaki, gumanti sa inyo, nako. Diyos ko. Truth labels. At mata nyo lang ang walang latay. Pilik mata mo lang ang walang latay. Eto na nga po ang TLC Drama Special Interactive Involved ka dito! Eto na nga po mula po sa Facebook fan page. Alam nyo na. O ng Love Radio Manila, ito gumawa siya ng thread. Sabi ni Yoli Ho, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung wala namang pagpapahalaga at respeto sa iyong pagkatao, mabuti pa ang mag-isa kesa patuloy kang magtiis, kasama na puro pagtitiis at pagdurusa. Ito may likes na 5 likes ito. At nag-comment si Margie Lindrito, very well said. At nag-comment si Janus Alip, sis, ang lalim ng hugot
O, di ba, bigla sila Friends na sila. O, may pag-sis na tawagan. Sis, we are sister. We are friends. Sa There's boobs yun magic that never ends. High school. Favorite ko yun eh. We are sisters. Sayang no, hindi nagtagal. Sabi ni Desiree Quirona sa Yes FM Manila Facebook fan page, hindi siya nakahakot ng likes eh. So sad. Uy! Pero siya ay merong isa siyang popular, 1,273 friends. Wow! Ang dami ng friends. Sabi niya, nakakainis naman yung Victor na yan. Ang sarap patayin. Heist! Makikilala mo lang talaga po ang tao pag nakasama mo na sa isang bubong. Ang iba talaga sa una lang humabait. Pag tumagal, lumalabas ang sungay. Correct! Correct! Kasi nga kaya nga ako mamatay niya, gaya yung sinasabi natin, we don't believe in long courtship. Oo, minsan jowa na agad para mas makilala mo. Pero yun nga lang, may mga jowa kasi na kahit jowa mo na, nagpapaka-plastic pa rin. Kapag nagtagal na kayo, doon lumalabas yung sungay. Nakakalungkot, no? Bilisan nyo kasing magpakatotoo. Huwag kayo kasi kayong masyado mabagal. Oo, pa-charming pa. Yung signal, 1 Mbps. O sabi naman dito sa Twitter ni Mark Kevin Torrio, o @Torski, sabi daw nila, learn to love yourself before loving someone else. The greatest love of all. Paano ba yung tono nun? I remember long ago. Yeah, come on. Never do Wichi. Shadow, come on. Yeah, come on. Hoy, basag na yung eardrums nila. Sorry, sabi... Ikaw mismo nasaktan eh, no? Sabi sa Twitter ni Jean Rachel Alvarez at Jean06 Alvarez. Nabasa ko yan. Baka pag nagkaanak yan sila, magbabago din yan. Ano sa palagay mo? Pwede naman, kasi may mga lalaki naman nagbabago kapag ka nagkaanak na sila. Baka nga baka may insecurity ito si Victor, kaya siya nagkakaganyan. Kailangan mapunan eh, no? Truth labels. Baka yun yung kulang para ma-realize niya kung kaya lang hindi. Pero, hindi pa rin dahilan yun. Mama Christine, pero, baka madagdagan yung bubugbugin niya, pati yung anak ang ayun lang. Aantayin mo pa ba yun? Mahirap yun. Pero meron naman talaga, meron mamatayan niya, may mga case na ganyan, na kaya sila ganyan, dahil yung asawa nila walang maibigay na anak. Diba? O kaya naman, hindi siya makapag-provide ng sperm kasi siya ay baog. Na parang yung galit niya, ikino-convert niya dun sa mga nakikita niya. For example, yung asawa niya. O diba? Huwag naman ganun. Takas kambing. O, last ko na yun. Ayan tayo siguro kung kung halimbawang ganyan nga yung eksena nyo na hindi kayo magkaanak, pwede naman umampun kayo. Marami pong umampun kayo. Mag-ampun kayo. Maraming paraan kung gugustuhin. Mahirap pero kailangan tanggapin. Pero iba yung tunay na anak eh. Truth labels. Truth labels. At eto na nga po yung mga comments sa Facebook inbox. Di ba text line muna? Oo nga, text line. Dami kasi natin pupunta. Sabi. Go. Pag ganyan ang ugali ng asawa ko kahit gaano ko pa siya mahal, iiwanan ko talaga. Walang pangalan eh. Sabihin ko na lang yung number para text mo. Wag na. Okay na siya. Basta yan na siya doon. Di ba? Kahit mahal mo daw, pag ganyan ugali binubugbog ka, iiwanan na yan. Sabi naman dito ni Joanna Carao ng Montalban, Rizal, buti naman ate, namulat ka na sa katotohanan. Huwag kang magpapaalipin sa asawa mo, hindi ka aso na uutos-utusan at sasaktan lang. Mas mabuti pang iwan mo siya at maghanap ng iba. Yan ka Joanna Caraw eh. Aso ka eh. Taga Montalban, Rizal yan eh. Ang kanyang number 091. Joke lang. Ito na nga, mula naman po sa Facebook. Voice message na tayo. Mula po sa Love Radio Manila Facebook. Let's listen. Sabi dito ni Zen Matic. Si Zen Matic na ang ganda ng buhok sa profile picture. Nagpareband yan. Bumavice ganda. Nagreband yan. Hindi lalaki eh. Bakit di ba pwede magpareband yung lalaki? Ang pangit kaya sa lalaki na nakareband. Parang... May kakilala ko, wag kang ganyan. Ay, sorry na. Ito na nga sabi ni Zen Matic. Pakinggan po natin. Kung maling tao man ang minahal mo, mahal mo talaga yon. Ang importante, tanggapin mo na lang siya. Dahil, minahal mo nga siya, di ba? Para itama ang mali niya. Babae yung boses. Si Lord pala ang peg mo eh. Ikaw ang nagbabago.
Ganun talaga. Si ate, ano ito yung mapagmahal eh. Gusto niya itatama lalaki po siya, lalaki. Boses babae lang po, no? Oo. Ate ka ng ate dyan eh. Babae, lalaki po siya, lalaki po. Pero tinitingnan ko yung profile picture niya, mukhang confirm. Ano ba yan? Sorry. Yung buhok niya parang bumabais ganda eh. Baka naman ano? Alam na this. Si friend yan eh. Si friend yan. Si friend. Ay, sabi ni Kuya Tirso Alinton, ito lalaki. Talaga nakasalamin. Bay, Bigutilyo. Ay, Mr. Suabe. Taga Bunawan, Davao City. Etong sabi niya. Uy, mga taga Davao, hello po. Naririnig tayo dyan. Pwede kayo makisali sa usapan. Tingnan nyo ang sabi ni Kuya Tirso. Tingnan nyo. Tingnan. Kung ako sa'yo, iwanan mo ng asawa mo. Wala nang pagmamahal sa'yo yan. Hinawa ka na lang niyang katulong. Wala nang respeto sa'yo. Sana, ano? makakita ka ng lalaki na totoong nagmamahal sa'yo. Salamat. Napaka-epal mo! Hindi pa tapos umi-epal ka eh! Akala ko kasi wala nang kadugtong. Humihinga pa, nag-iisip pa eh. Bakit ba? So, ano? Pwede, pero dipindi. Uy, dagang salamat ha. Kinsa na si Tirso. Ginawa nga namang katulong eh. Oo naman. Oy, galing yun sa lalaki. Ibig sabihin, talagang against ang mga maraming kalalakihan sa pabubugbog sa kababaihan. Truth labels, hindi nila tinotolerate yung pambubugbog sa mga eba. Kaya umayos kayo Isa pa tayo mamata niyan. Dami nag-send eh. Sige. Tig-isa tayo. Wala, hindi pa ako nag-audition eh. Baka i-play ko yung potion. Di ako na lang. Kasi maganda rin sa sinabi ni Charina Alonso Chavez. Sige, makikinig na. I'll listen. Charina, pasok. May maling tao po ba? Ang mahirap kasi sa nagmamahal, nagiging bulag tayo sa tama o mali. Kung nagmamahal ka man ngayon sa maling tao, huwag mong pagsisihan dahil minsan, naging masaya ka din naman sa kanya. Matuto na lang sa pagkakamali at huwag mapagod o matakot magmahal hanggang sa ibigay ni Lord yung tamang tao para sa'yo. Yun lang po. O, diba? Nasa CR2 eh. Oo, sabi ko nga, huwag mag-CR yung tubig tumutunog eh. Tumutulo eh, sira eh. Hindi pa inaayos ni Parang Kuya. Parang feeling ko yung boses niya, yung dadating na si Lord eh. May ganun talaga. Oy, maraming salamat po sa mga naki-involve. Sa marami, libo-libong naki-involve sa mga oras na ito. Correct. Sa Salamat. Facebook, sa Twitter, sa text line, at sa Facebook. Sa voice message. Salamat po, na-appreciate namin ang pag-re-record nyo. At nakakatuwa na excite kami sa inyo kasi nagkakaroon kayo ng newfound friend. Parang si Clarissa lang sa kwento natin kanina. Yan. O diba? Pero kapag may jowa ka na, wag ka na lumandi ha. Hindi, pag-asawa. Pag jowa kung sinasaktan ka hanap na. Ganon. Sinole. Anyway, yan nga po ang kwento natin ngayon pinagbidahan kanina. Clarissa, misihista ng YesFM Manila. Chico Loco bilang Victor. Salud like Kabarista Love Radio Manila. Si Roland, pinagbidahan po ni Totay Batuan ng YesFM Manila. Si Dario yon. Ay, si Dario pala yun. Si Lina Rakitera Love Radio Manila at si Roland Christopher Love Radio Manila. Yun naman yun eh. Ito po yung mula sa panulat ni Gani Halaman, Sound Engineer, Jason Sagon, Musical Score, Danny Frias, Directed by Phil Cruz. Overall Director Salvador Royales. Muli maraming salamat po ng bunga-bunga. Magkarinigan po thank tayo dito sa Love Radio Manila. Mapapakinggan po ako hanggang 4 p.m. Si Tanying po ay umeere sa YesFM Manila hanggang alas 4 ng hap. Ay, alas 3 ano? Stress pala. Nag-extend ka bigla, hindi ko alam. Sorry. Ay, pwede po kayo makinig kung nasa probinsya kayo at gusto niyo sa amin makinig dito sa Manila. Pwede kayo makinig via baka ng baya. Via our website www.loveradio.com.ph. At pwede rin po sa yesfm.com.ph. Sige na, maraming salamat, Luzon. Thank you po, Visayas. Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa YesFM Manila ang DJ na may Tita Nya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may Kay Christine Dara. Magbigay solusyon. Pwede rin. Isang upang drama. Isang upang iyakan. Kapag ka alauna alam na natin sabay-sabay sabihin. Drama na! Happy Friday! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito.